nakadikit yung tuhod ko. Amen? Kayo na ako naluluhod. O maraming banal, Panginoon Jesus, kami po ikaw subuso na pagpasalamat sa umaga ito, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong buhay na pagkatoo, namin narinig, sa magalangit na ulitin, sa iyong magkilos, Panginoon, sa iyong malang presensya. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, sa mga oras nito, kung paano mo pinamunahan, Panginoon, ang iyong pong mga nagawain, maging sa oras po, naging mabuhay na salita, Panginoon. Lord, pamunahan mo dito, Panginoon. Sa pagkasagalan natin ng Diyos, wala po akong magagawa kung wala. Lord, katayo lang po sa iyong banal na pulpito, Panginoon. Kayo po ang makusap na nais mo po ipaawag sa amin, Panginoon. Lord, kung sana sumuyo ko nagkulang at kasalanan mo ako kaligin, Panginoon. Magkukulang ng Panginoon, nagawa na itinatalapat. Lord, patawarin niyo po ako sa inisip. Nanipon dugo banal, na umabot sa krus ng Kalbaryo. Lord, bigyan niyo po kayo sapat na kalmarong ka naman, Panginoon. Kung may pangalan na siya yung buwan na salita. Sa oras nito, Panginoon, kumatuloy mo yung pinagkalo mo yan ang ginagano. Limon yung gusto ng kahinahan. Limon yung kainipan, pagkablang mo pagkainip. Pagkawalang gana sa pagkarinig na magsalita ng Diyos. Lumayas ka sa pangalan ng Diyos. In Jesus' name. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ano po kayo yung keyverse lang sana kababasa ako. Tapos ito, ay habang malaki ng patapos yung mga awit, sabi ko bakit kaya ako kinakabahan? Yung pala ako tatayo, naalala ko nila. Amen? Kaya mo nagyan ng isa na inihingal pa ako, pero hindi po hadlan yung kalandaman ko para hindi po may bahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palamuhan ng Panginoon? Pwede po pakibasa yung kahit yung keyverse lang, medyo mahaba mo dito. Genesis 25, 19 to 24. Kahit yung keyverse lang po. Genesis 25, 19 to 24. Mula po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 25, versikulo 19. At ito ang mga mula po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 25, versikulo 19. At ito ang mga salit-saling na Isa na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon na siya'y mag-asawa kay Rebecca na anak ni Betuel na taga-Syria sa Padan-Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nananalangin si Esau sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat buo at nalalanginan niya ang Panginoon at si Rebecca na kanyang asawa ay nag-iib. At nagpupuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya'y huwag nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay pinapakahiwalay mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapamanakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong tanim, at siya'y pinangalan ng Esau. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau.
at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y panganak ni Rebecca. At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging mag-isip sa pangangaso, lalaki sa para. At si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga borda. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan. At minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa para. At siya'y nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, "Ipinamani ko sa iyo na pagkain mo ako, iyong mapulang lutuin. Sapagkat ako'y nanglalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom." At sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay." At sinabi ni Esau, "Narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay?" At sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin," at isinumpa niya sa kanya. At kanya ipinagpili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentihas. At siya'y kumain at uminom, at bumangon at yumaon. Gayon, iwalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Praise Amen. Pwede mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Dito mo sa nabasa ko na noong unang panahon pa namin ng favoritism. Amen? Ang paborit na anak ni Isa ay itong si Esau, ang panganay. At ang paborit ng anak ni Rebecca ay yung pulso na si Jacob. Alam mo, Jacob, mandaraya. Amen? Doon sa 23, mababasa na natin doon, hindi pa sila ipinanganak na kahula na maglilingkod yung kuya doon sa bata. Gano'n po kahalaga ang pagkapanganay ng unang panahon? Alam niyo, may mensahe ng Panginoon, "My rights is not for sale." Ang aking karapatan, hindi ko ibinibenta. Amen? Noong panahon na yun, alam niyo kung patuloy ang basa, ginulang ni Rebecca at ni Jacob si Esau at si Jacob ay si Isaac. Nagsabihin ni Isaac sa kanyang anak kay Esau, sabi niya, dahil trabaho ni Esau, mga ngaso, ibig sabihin sa kuba, siya'y matapang, talagang nakakahuli siya. Tapos nasabi ni ang pangalan tatay, nawawala na ako. Nasabi ni Isaac kay Esau, "Anak, dahil si Isaac matanda na, bukod sa matanda, malabo na yung paningin." So, ang sinasabihan si Esau, narinig ni Rebecca yung pinag-uusapan nila. So, sabi ni Isa sa mga sabi niya, "Anak, mga aso ka. Pagkatapos ng mga aso, iluto mo, yan tuto sa akin." Ganun po lagi ang ginagawa ni Esau sa kanyang ama. Amen? Pero ang problema, mabalahibo itong si Esau. Si Isaac, katulad lang natin kung nabalahibo. So, nung marinig ito ni Rebecca, ang sabi niya, "Anak, magmadali ka. Kumuha ka ng kambing. Kumuha ka ng alaga natin doon. Lulutuin natin sa tatay mo. Sinanay ko, pinag-usapan na ng kuya mo." So, ginaya ko itong si Esau. Kaya nga si Jacob, tinawag na mandaraya. Kaya nung siya'y maglingkod na sa Panginoon, pinalitan ng Israel. Kasi pinalitan yung Jacob, mandaraya. Ayan. So, nung nasa pangangaso na si Esau, so nagluto yung manay ni Jacob. Pagkatapos, kumuha lang yung balat ng kambing, yung inalay nila, yung niluto nila, ipinalot sa kamay ni, nilagay sa kamay ni Jacob. Kasi kakapayin yung isa, kasi mabalahin mo nga siya. So, madalit sabi, nung makapagluto na, nung lumapit
Pinakain niya, sabi niya, basbasan niyo na po ako, sabi ni Jacob. So nalilito si Isa, ang boses, ang sabi niya, si Jacob. Pero yung amoy ng damit, kasi yung damit ni Isaw na mga aso ay tinalalaman, yun ang sinuot kay Jacob para maamoy yung Isa. Kasi di malabo na nga ang mata. Sabi niya, bakit yung boses ni Jacob? Pero yung amoy, sabi niya, amoy ni Isa. Hawakan ko nga yung kamay mo, sabi niya. Ako po ito, sabi niya. Dinadaya. Nung hawakan, ikaw nga, sabi niya, babalahin mo. Sa madaling sabi, nang dumating ngayon ito si Isaw, siya nagluto, at nung mabasbasan na siya ng kanyang tatay, hindi na pwede. Alam niyo, halos magpakaawa ito si Isaw. Magpakaawa kay Isa, nabasbasan siya kahit konti. Kasi alam niya yung mangyayari, maglilingkod siya kay Jacob. Amen. Sa madaling sabi ni Isa, hindi na pwede anak. Dahil binasbasan ko na yung kapatid ko, sabi niya. Sa madaling sabi, umiyak ko si Isa. Galit. Na kahit konti lang, basbasan siya. Kasi yung blessing mapupunta kay Jacob. Imbes na kay Isaw, mapupunta ang blessing, napunta kay Jacob. Bakit? Anong dahilan? Sa isang pinggang pagkain, isang platong pagkain, ibinenta niya kaya magkapangalay. Alam mo anong pagkain yun? Gulay pa! Amen? Hindi magkarating. Dahil gutom siya sa mga aso. Galing siya sa kuwan, sa mga aso, nagutom siya. Halos mamamatay na sa kulong. Pero dahil sa isang platong pagkain, ibinenta niya ang kanyang pagkapangalan. Amen. Ganyan po, katindi. Ganyan po kahalaga ang pagkapangalan. Yung pagpapala, napunta kay Jacob, imbes na mapunta kay Isaw. Bakit? Dahil sa kipinlet ng kanyang ama. Ganyan ang pangyaringan ng Diyos. Amen. Alos mawala ng gana ito si Isaw doon. Gusto niya patayin yung kapatid niya. Pero hindi, sabi niya, maglilingkod ka sa iyong kapatid. Kaya siling naging dalawang bansa. Pinagpala si Jacob. Si Isaw din pinagpala, pero mas pinagpala si Jacob. Katunayan yung birthrights, galing kay Jacob yan. Sina Robert, Descali, amen? Halos galing kay Jacob lahat yan. Siya po ang pinagpala ng Panginoon. Sa ating buhay, sa buhay po natin dito sa mundo, tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos sa lupa, mga kapatid. Marami tayong iba't ibang karapatan, gaya po ng human rights. Amen? Ang karapatan natin dito ang human rights. Nasira na yung human rights ng panahon ni Tigong. Pinagpapatay yung mga drug addict. So maraming nagtataka ba, mga drug addict ang pinapatay, hindi yung big fish. Amen? Ang human rights, ang mga karapatan ng tao, ay kabilang-bilangan ng mga karapatan at obligasyon o tungkulin sa ilalim ng international na batas na igalang, protektahan, at tumarin ng mga karapatan ng tao. Ang obligasyon igalang ay nangangulugan na ang mga estado ay umiwas sa pakikialam o pagbawas sa pagtatamasa ng mga karapatang pantao. Amen? Yan po yung human rights na protect, respeto, proteksyon natin. Yan ang rights natin dito sa lupa. Pero ang rights na yan dito sa mundo, gaya po ng yaman, may rights po tayo. Mayaman ka dito sa mundo. Rights po yan. Maraming ang lupa. Rights po natin yan. Mga sasakyan. Maraming mga tao na maraming sasakyan. Maraming mga bahay. Rights po natin yan at marami pang iba dito sa ibabaw ng mundo ito. Pero ang rights na yan, pwedeng manakaw po yan. Amen? Halimbawa, maganda yung sasakyan mo, pwedeng ikalapin yan. Yung pag-aari mo, pwede kang pasukin sa bahay mo. Ibig sabihin, yung rights natin dito sa mundo,
Sa spiritual rights, bilang naglilingkod sa ating Panginoon, meron po tayong karapatan sa Panginoon. Ano po yun? Karapatan bilang anak ng Diyos. Amen? Yung po yung rights natin sa Panginoon. Nagtawagin tayo ng Diyos. Tayo napulagin sa kanyang pangalan. Tayo napaunismuan. Nagkaroon po tayo ng rights sa Panginoon. Dito po sa John chapter 1 verse 12 ano sabi dito? John chapter 1 Datapwan, ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tumid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Ano ba sabi sa chapter 28? Tayo magsampalataya. Amen? Magsisi kayo at kayo magsampalataya, mga bautismo sa pangalan ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo nagsampalataya sa Kanya, at tayo nabautismo sa Kanyang pangalan, tayo naging anak ng Diyos. Tayo bagong nilalang. Amen? Yung dating lumang pagkatao natin, iniwan natin. Yung dating mga bisyo natin, mga gawa natin, iniwan natin yun. Tayo tumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, may karapatan tayo bilang anak ng Diyos. Kung ang Diyos may anak, maging ang Diablo, may anak din. Sino yung anak ng Diablo? Yung wala sa loob ng church. Yung hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos. Nasaan sila? Yung nasa patay ilaw, patay sindi. Yung mga magnanakaw, mga karnaper, yung mga pumapatay. Amen? Mga anak ng Diablo yan. Pero ang anak ng Diyos, sila'y sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung chapter 3 verse 16. Amen? Nilalakad namin yan. Kapag wala kami pamasahe. Pero bakit ang ngayon nandito pa kami? Kasi alam namin ang pangako ng Diyos. Kung tutuusin, yung di ba kapag nagkaroon ng kalandaman, hindi nadadalo. Dapat lalo nadadalo. Bakit? Para makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang Diyos hindi ka nagpapapalain. Minsan ang alala ng iba kapag naglingkod ka sa Panginoon, magpapala agad. Dahil ang Diyos nagpapala. Hindi. Daranas ka na ng mga pagsubok. Kapag nates ka na sa pagsubok, pwede ka na pagpalain ng Diyos. Ibibigay na Diyos sa pagpapala. Bakit? Yung malimbawa, wala ka pa pananampalataya, pinagpala ka na Diyos sa pagkain mo, magpapatuloy ka. Hindi na. Maraming pinagpala ng Diyos, pero hindi na nagpatuloy. Pero kung tumalas ka na ng pagsubok sa buhay mo, darating ang pagpapala, hindi ka pagbabago. Lalo kang magpapatuloy sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat nakita mo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa buhay mo. Amen? Doon tatanong kami, wala kami kulang. Pero sa ating Mr. Lord, dito na lahat yung pinapatuto ito. Nang sabihin, Mr. Lord, magsantong na kayo. Anong ulam natin? Basta magsantong kayo. Ang Diyos ang magpapadala ng ulam sa atin. Alam mo, Mr. Lord, di ba nakasantong? Lord, tumawag na yung trono namin sa ating bahay, hindi ba? Binigyan namin ng ulam na isang malaking plato, 2 klase karne ba? Yung matagal namin kumain ng karne. Amen? Alam niyo, doon natin ang kapangyarihan ng Diyos. Maglingkod lang tayo sa Kanya. Huwag kong ititigil kung anong iniwan sa bahay mo. Pag-uwi mo, nandyan pala yung pagpapala ng Diyos. Habang naglilingkod ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Amen? May iniihi mo na wala ang Panginoon sa mga kapitbahay mo. Hallelujah! Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Kasi binigyan ako ng isang lahat, may salamat. Sa loob ng may isang buwan, nagkaisang na yung wallet ko. Pero hindi ako nagreklamo sa Panginoon. Magka-dialysis ako, isang pukuto din ako, yung isip ko. Kasi wala. Yung baho ko, minsan, 2 suman, patisal. Pero minsan naman, nahilo ako. Hindi ko kinain yung manusal ko. Nahilo ako. Tapos, paglabas ko, kumain ako. Pero 2 beses na yan, nung una mas masakit, umikot yung paningin ko. Kala ko bumaba yung ko, parang tutumako. Biglang kumana yung dyan ko, inis ko.
Gusto ko magpabili kay Esther Paul, alam ko wala siyang pera. Pero hindi ako nagpabili, tinitiis ko yun. Alam ko yun. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Siya, Mr. Paul, naging 50 na lang yung wag naman ang wallet ko. Sabi ko sa kanya, sino kaya magbibigay sa akin ng sandaan? So hindi ko alam, iniipunan mo na ng Panginoon yung boss ko. Alas may 2 linggo na hindi ako nagpapakita ko. Dahil sumakit nga yung tuhod ko, sumakit yung mga muscle ko, dahil tumaas yung phosphorus ko. Kapag tumaas ang phosphorus namin, ako na tinatamaan yung dugo ko. Pataw yung laman. Kala mo pinupuligan ka. Mas masikit pa sa puligan. Mas masakit pa minsan sa arthritis. So ano si Tipo, minsan hindi ako makapagsapatos, sumalangin pa ako. So kanina, dumating yung mga napas ko, may natin sa bahay. Sabi niya, pinagbibigyan ng nanay ko, kaya ko din Panginoon. Nung sabi ni Mr. Flo, sana kahit isang dala, may makasama yung 15, nalulungkot. Nung bago kami, kaya pala tumagal kami, hindi kami nakaliskata. May pinahatid ng Panginoon. Narinig na pala, alam na pala ng Panginoon, may hiling mo na ro. Di ba mabuti ng Panginoon? Amen? May pinangalaman ng gasolina. Kung hindi ang magkakanya kanina, baka hindi na may aabot dito. Pero alam niyo ang Diyos, hindi natutulong ang Diyos. Buhay ang Diyos. Unahin lang natin, amen? Amen? Yung iba kapag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pagsubok, kung dinaanan niyo pa yung problema ng Diyos. Ako yung naging problema ko, mas matindi. Magkakasakit ka, yung wala-wala ka. Pero hindi ko alam, may ginagamit ang Panginoon, may hilihin mo ang Panginoon para sa pangangailangan natin. Amen? Tuwing session, 3,300, 3 times a week. Saan ko kukunin yun? Hindi ko pa nabayaran yung pinag ko, nag-itay pa ako ng 9 months o 6 months bago ko nagamit yung pinag ko. Pero sa loob ng 1 taon na hindi ko 2 taon, hanggang ngayon, siya kumukuha ng pambayad. Siya kami kumukuha ng panggastos. Siya kaya 12,000 lang niya sa barangay. Paano magkakasya? Pero alam niyo, buhay ang Diyos. Kung titignan mo yung forma ko, may pera ko, wala akong pera. Yung pera ko nandun sa langit. Hindi ba mabuti ang Diyos? Minsan hindi kami pinabayaan ng Diyos. Pero kung hindi kami nagpatuloy, kung ipinenta ko ang kaligtasan na yan, kung ipinenta ko ang karapatan na yan sa sanglibutan, bakit? Itinakala mo. Magnanakaw na ako sa kumpanya na aking tinatrabawan. Gagawa na ako ng ibig sabihin. Ibebenta ko na yung karapatan ko bilang anak ng Diyos. Pero hindi ko po ginawa yun. Alam ko, buhay ng Diyos dahil sinasabi. Amen. Minsan, naisip mo palang nandun na yung kasagutan. Naranasan mo yun. Hindi ba ako tumalagin, nandiyan na yung sagot? Di ba mabuti ang Panginoon? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Hallelujah! Kaya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, normal lang dumaan tayo sa mga pagsubok. Normal lang po yan. Huwag yung tignan yung pagsubok. Tignan niyo ang Panginoon. Dahil siyang solusyon sa problema mo. Siyang solusyon sa pagsubok mo. Siyang solusyon sa ating mga karamdaman. Sa kanya tayo kumigay. Huwag mong tignan ang problema mo, ang karamdaman mo. Huwag mong kanilan yan. Kapag kinalit mo yung karamdaman mo, lalo kang mamihina. Bakit? Yung mga pagkakas na military, pinapakita ko na malakas ako. Bakit? Isa nasabi ng pastor, nasabi ng nagbabantay po kayo. Hindi, ako pinabantayan. Ha? Sabi mo nung nagtanong sa akin, bakit? Dialysis patient po ako. Parang hindi kayo dialysis patient. Parang kayo nakabantay. Amen? Ang hindi alam, mayroong nagpapalakas sa atin. Ang Diyos na ating sinasama. Amen? Siya ang nagpapalakas sa atin. Kaya may problema kami kayo, huwag kang magpalaka. Lalo kang itadaw.
Sasabihin ni Satanas, payayaman kita. Pagkakalingin kita. Katulad kong sinubukan ng Panginoon. Ang Panginoon, 40 days, 40 nights, hindi siya kumain. Anong ginawa ng Diablo? Tinukso siya. Amen. Pero anong sinagot ng Panginoon? Word of God. Yung kanyang salita, sinagot niya kay Satanas. Kaya kung wala ka pananampalataya, paano mo sasagutin si Satanas? Kung wala ka ng pananampalataya, nasa tayo ngayon. Amen. Bisa kapag nagkaroon ka ng pangangailangan, isip mo kagad buhay. Time 6. Isip mo kagad yung kapitbahay mo. Sino tayo gagamitin ng Panginoon? Oo, ganyan ako dati. Nananayo sa Panginoon, sino tayo gagamitin ng Panginoon? Pero yung hindi natin alam, yung hindi natin iniisip, yung pala ang gagamitin ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Matthew chapter 22, at kayo'y kapapuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas, ano sabi, ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, yung pagtitiis po natin yan, diyan po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Minsan, naiinip tayo, konting minuto lang, konting segundo. Naiinip tayo. Binibigay ni Satanas sa atin dito. Kaya nga sabi ng Panginoon, madalas yung makausap sa atin, ibalik na ninyo ang yung unang pag-ibig. Talaga nung nasa atin pa yung unang pag-ibig, wala ko rin naman. Kahit magdamag pa, maghapon na yung gawain. Bisa kulang pa nga. Hindi pa kami umuwi. Nagsishare pa ng salita ng Panginoon. Sharing pa kami. Bisa kulang pa yung 6 na oras, 7 oras. Pero ngayon, 3 oras pa lang tayo, wala pa tayo 3 oras, naiinip na tayo. Amen? Bakit? Kasi ang kailangan natin, yung Espiritu ng Diyos. Kapag bumalik yung unang pag-ibig natin, papasok ang Diyos sa puso natin, mananahan siya. Kasi kaya hindi mananahan sa puso natin ang Diyos. Bakit po? Kasi wala pa yung first love natin. Kapag nasa atin na yung first love ng ating mahal na Panginoon, doon natitira ang Panginoon. Mawawala yung takot mo, kahit mamatay ka na bukas. Hindi ka matatakot. Pero kung natatakot kasi wala pa yung unang pag-ibig ko, hindi ko na ibabalik. Pero kung namatay yung unang pag-ibig ko, ano nagkabrot ako? Noong 1994. 95, bumuwi ako. 1995, wag ka ngayon. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi nararamdaman ko pa ang presensya ng Diyos. Pero kapag hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos, goodbye na ako. Pero nararamdaman pa, ibig sabihin, may pag-asa pa. Amen? Parang pangato natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ba tayo kailangan tumalas ng mga pagsubok? Kasi kapag walang pagsubok, hindi tayo magiging puro dito. Dito po sa sulat ni Job 23:10-11, sabi ito, chapter 10 naman. Then, pagkatapos nito. Yan. Yan ba yun? 23 ba? Brad 23:10-11. 23. Yan, 10. Ngunit nalalaman niya ang daan ng aking nilakaran. Pagka kaniyang nasubok ako, ay lalabas akong parang dito. Ang aking pa ay sumunod sa nalubos sa kanya, sa kanyang mga bakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumigo. Alam mo, nung nagkaroon ng pagsubok si Job, alam mo ito si Job, nung panahon niya, siya po yung pinakamayaman doon sa lugar nila. Pero, asan sabi ni Satanas? Hindi ka magsumbok sa atin, Satanas. Ba't hindi mo tanggalin sa kanya, sabi niya Satanas? Kung
sabi ni binigyan ng kapayulugan sa Satanas na huwag niya lang papatay si Job. So tinanggal lahat ng mga pag-aari niya, yung mga anak niya, namatay lahat niya. Yung natira yung asawa niya. So madalas sabi, nang maranasan ni Job yun, sa kabila ng mga pagsubok kay Job, hindi niya ibinenta ang kanyang karapatan bilang anak ng Diyos. Hindi lumiko si Diyos. Sabi niya, hindi siya lumiko. Kundi pinagtiisan ni Job. Ang mahirap pa kay Job, kung nawaw siya kung lahat ng pag-aari niya, namatay pa yung kanyang mga anak, nagkaroon pa siya ng bukol. Mula ulo hanggang paa. Ganun ang sakit yun. Paano kaya matulog yun? Isang bukol nga lang. Minsan, hindi ka makatulog. Si dami ng bukol. Yun po yung nangyari kay Job. Pero si Job, hindi niya ibinenta yung karapatan niya bilang anak ng Diyos. Alam mo yung ginawa ni Job? Kumapit siya sa Panginoon. Amen? Kumapit siya ng nailig sa Panginoon para hindi siya iwanan ng Diyos. Para lagi siya tinutulungan ng Diyos. Yun ang nangyari kay Job. Ang nangyari sa kanyang pagtitiis. Si Job, wakas ng buhay niyo. Pinagpala ng Diyos yung Job. Yung kabuhayan ni Job, 2 times na ibinalik ng Diyos. Yung tatlong anak ng babae ni Job, nung panahon na yun, sila ang pinakamaganda doon sa babaw ng Diyos. Amen? Di ba mabuti ang Diyos? So ngayon, tumalikot si Job, pagpapalaya ka na po, hindi na. Pero alam ni Job na mabuti ang ating mahal na Panginoon. Mas sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang siya rin nagkalis. Amen? Alam ni Job, kung baka sa atin, wala kang talaga yung biyaya ng Diyos. Di pa natin natatanggap. Pero maghintay po kayo. Ang mahalaga, yung pagbalik ng Panginoon, makakasama tayo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang ating mga Panginoon? Lapit na po. Sa England, meron kong isang kwento na isang ibon. Alin po ang ibon na ito na napakaganda? Ang ibon na ito, wala pang may-ari. Pero lahat ng mga tao sa ibon na ito, sila'y napapahanga. Walang tao sa England na hindi humanga sa ibon na ito. Alam, napakaganda talaga ng ibon na ito. Alam niyo ang ibon na ito sa kakaliwan niya, isang araw siya nagutom. So, nung makita niya yung nagtitinda ng Boracay, hindi siya nag-iusap niya, nabigyan siya kahit isa ng Boracay. Sabi niya, hindi pwede, kailangan magbayad ka. So, sabi nung nagtitero, gusto mo, sabi niya, isang Boracay, isang pakpak. Kahit isang pakpak lang, payag na yung tindero kasi napakat na ng ibon-ibon. So, madalit salita, pumayag po ang ibon na yan. Isang bulate, isang pakpak. So, nilipad na naman ang ibon. Kapag nagutom siya, ganoon naman. Isang pakpak, isang bulate. Hanggang sa ang ibon, hindi na makalipat ng pag-aas. So, ganyan na lang sa lipat niya. Bakit? Kasi marami nang nabawasan sa kanyang pakpak. Dumating yung isang araw, laging ganoon. Isang pakpak, bulate. Pakpak, bulate. Hanggang sa maubos yung pakpak ng ibon. Ibig sabihin, yung dating kagandahan ng ibon na hinahanga siya ng mga tao sa England, hindi na nila nakilala yung ibon. Bakit? Dahil wala ng pakpak. Dahil ibinenta yung sa isang subo, sa isang bulate, isang subo, ibinenta niya yung kanyang pakpak. Hanggang hindi na makalipad ang ibon na ito. Siyang araw, dumayo yung tatlong bata, hinabol yung ibon na ito, tinali. Alam mo, ginawa sa ibon. Dati, inahangahan. Ngayon, inaampas-ampas na ng mga bata. Tapos, inahatak-hatak, tinatali. Hindi na makilala ng mga tao na yung ibon na yun, yun ang inahangahan nila dati. Isa ganyan tayo mga Kristiyano. Unti-unti, ibinibenta natin ang karapatan natin bilang anak ng Diyos. Alam mo, ang demonyo, hindi tayo bibiglain. Halimbawa ngayong oras nito,
paglabas natin. Hindi ka naman aatakin ang buo ng demonyo. Unti-untihin ka lang ng demonyo. Hindi ka bibiglayin. Katulad lang minsan na dati ng naninigarilyo, nung binago ng Diyos, ibigay na naninigarilyo. Dati nga lang singgero, hindi ka na umiinom ng anak. Pero minsan, hindi mo alam, nakakaisang stick na sigarilyo mo lang sa araw. Susunod, 2 stick na. Susunod, 3 stick na. Magalang isang buwan, isang kaha na. Bisyo na ba na yun? Hindi ba inuunti-unti tayo ng demonyo? Una, isang stick. Susunod, 2 stick, 3 stick. Hanggang isang kaha. Tapos, tumahan na ng buwan, 6 over na. Kulang na yung isang kaha, 2 kaha na. Minsan, babanatan ka ng demonyo na hindi ka na umiinom. Isang baso lang, wala. Isang baso. Susunod, 2 baso. Pagka na ng ilang araw, drinking master ka na. Amen? Di ba ganyan ang demonyo? Inuunti-unti tayo. Hindi ka bibiglayin ng demonyo. Amen? Hindi ka bibiglayin ng demonyo. Unti-unti ka. Katunayan, may kilala lang ang pastor, nagsasanting ko. Hindi naman daw matapang, kaya lang din yun. Alam po yung alak na una, puro tubats. Walang chemical. Ngayon, nakakasira ng ating katawan. E tayo ang templo ng Diyos. Amen? Tayo ang templo ng Diyos. Paano maninirahin ng Diyos atin kung sinisira natin yung templo niya? Kung tinutungin siya natin. Amen? Tapos makikita mo ngayon. Amen? Excuse mo sa mga baguhan ako. Guru, baka ngayon lang maraming ito. Alam mo yung Diyos. Kapag tumatalo tayo, gusto niya yung natural natin. Yung pagkakis mo, maliling tsura mo, na wala kang pintura, gusto niya pagkarap natin sa kanya, wala rin tayong pintura. Wala kang makeup, wala kang lipstick, wala kang pinapahit sa mukha mo. Minsan nakalulungkot, yung kwet, baliktad. Imbes na hahaba mo, umiiksik. Amen? Minsan may style pa yan. May pagalong pa, oh. May style. Pati yung panunood ng damit na maiksik, bakit tinahakit yung mga lalaki? Wala minsan, may nakasakay kami ni Pastor dito. Hindi ako ba kaya galit na galit si Pastor dito? Sabi ko, bakit galit na hindi pa siya Pastor? Wala bakit galit na galit ka? Sabi mo, babae mo na nasa labas, namusot. Bakit? Labas dito, sabi niya. Bakit nakita mo? Wala, patingin ako. Sabi niya. Sabi ko, mas maganda nga sabi niya, kasi naiinis siya. Hanggang dito yung parka. Kaya pag umupo yun, kita-kita mo na talaga. Yun ang kinaiinis niya, hindi yung nakita niya. Ang kinaiinis niya, hindi na maupo yung babae, inahatak na pa baba. Diba, naiinis ako, susod na may sita, inahatak. Siguro, para hindi mo makita. Diba, sabi ko sa kanya, kung bumaba yung babae, kung bumaba ka, sabi ko, Brad, sa kanya, mas mahirap kung maatake niya lang kayo doon. Bakit sabi niya? Siyempre, kapag ginagawa na lang tayo, matatanggal na lang. Eh, kung di kapag nakaupo, nakahigit, hindi niya mahatak. Kaya hirap siya kumatak. Natawa yung kapatid, eh, sabi niya, gano'n, sabi, at least parang ka ako pinagulong kayo ng Panginoon. Pero sabi niya, Apostol Paul, kapag nakakita ka ng gano'n, huwag mong i-focus. Ipaling mo lang para hindi ka magkasala. Amen? Pwede ba natin para po ng Panginoon? Amen? Minsan, sumusunod sa uso. Ano ba yung uso ngayon? Mga Kristiyano, minsan, may may kaya. Alam niyo pa yung number 1? Dadagdag ko lang. Cellphone. Cellphone ang ginagamit ng demonyo ngayon. Minsan, pupunta ka ng mall, uupo. Kahit walang ginagawa, nakikita yung kartale. May cellphone, yung cellphone.
lalabas yung mas maganda. Siyempre, ano na yung katabi niya? Siya, pinagyayaman lang. Yan po ang ginagamit ng demonyo. Hindi natin alam, nadadaya na pala tayo. Amen? Punta kayo sa mall. Punta nyo, cellphone na cellphone. Alam, pinasok yung bahay namin. Kinuha yung cellphone stereo. Kinuha yung isang sabi, hindi alam, sira na. Pero yung cellphone, gumagana pa yun. So, nakala ko siya ka, galing siya, sabi ko, ay ka. Ano naman pangalan mo kayo? Maya-maya, misprayan na ako, nahingo na ako. So, narinig ko na may dinala yung baptister ko. Pati yung kaya ka, buti ko konti pandayalis ko nun. Buti nakahiwalay. Pero meron din konting pera doon. So, yung cellphone ko yung gano'n, parang walkie-talkie, umalik. Hindi ako nagsiya-cellphone ng ano. So, ilis-lami yun. Hindi kinuha yun. Kinuha yung malapad. Amen? Ganun po yun. Bibenta nila. Pero wala na napakabuti ng Panginoon. Minsan, hinihintay ko bumalik yung tao yun. Pero, nakakatulong naman ako dito bumalik. Siguro, sabi niya, wala akong makukuha rito. Pero alam niyo, yung provide ng parents na kakailan. Pero ang Panginoon din ang provide mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga minsan, dadalo ka sa church, minsan, sa isang linggo, hindi ka nadadalo. Dalawang linggo, hindi ka nadadalo. Kasi may pinupuntahan ka na eh. Amen? Nililigaw ka na ng diablo. Hindi mo alam kung hindi mo pagdalo yun, hinahatak ka na ng diablo. Ibinibenta mo na yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Hanggang dumating ang isang araw, backsliding ka na pala. Hindi ka na dumadalo. Bakit? Nahatak ka na ng demonyo. Amen? Romans 12, chapter 2, lagi po natin babasa yan. At huwag kayong magsiyayo sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Huwag daw po tayong makiayon. Pero minsan nakakalungkot, bakit tayo nakikiayon? Sabi ng ating nabasa, huwag daw po tayong makiayon sa kagulang sanlibutan. Kundi dahil hindi tayo taga-sanlibutan. Dahil na po estranghero dito, kumbaga, nakikitira lang tayo dito bilang anak ng mga Diyos, anak ng Panginoon. Amen? Kaya kung nagkapit bahay mo, nagkaroon siya ng bagong sasakyan, kagamitan mo kang maingit. Dapat nga sila maingit sa atin. Dahil ang tungo natin lagi. Sila hindi natin alam sa yung tungo nila. Amen? Alam sa totoo, dati naiingit ako sa mga mayayaman. Mga bilyonaryo, trainer. Naawa po ako sa nila. Bakit? Kasi sila yaman ng yaman. Hindi nila alam sa nila nila. Marami hindi nakakaunawa sa salita ng Panginoon. Dahil napakanan ako ang salita ng ating mahal ng Panginoon. Amen? Yung mga maliliit na bagay na ipapakita sa iyo ng kaaway ay unti-unti na palang ninanakawa ng karapatan natin sa Panginoon. Amen? Unti-unti tayo. Huwag po natin paintulutan ang kaaway sa pamagitan ng maliliit na bagay na yan dahil ang kaligtasan ibinigay sa atin ni Lord, hindi kaya tumpasan ng mga bagay dito sa mundo ito. Kaya magulang kong kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bantayan po natin maigi yung karapatan natin sa Kanya na bilang anak niya na tinawag tayo. Sa dami ng mga tao sa mundo, napakabalag natin. Dahil kasama po tayo sa tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo po yung iba. Wala silang kaalaman. Pero tayo minsan alam natin, iniignore pa natin. Amen? Sana magpakatotoo na tayo sa laban ng Panginoon.
Hindi mo tayo pinapala. Yung may karamdaman dyan, inigising ko kayo. Hindi man tayo pinagaling ng Diyos. Ang mahalaga, pagbalik ng Panginoon, kasama natin siya. Amen! Yung 12 years na dinuto ko, noon, hindi pa uso yung sasalina ka ng dugo. Inabot siya yung 12 years. Bago siya pinalaya ng Diyos. Bago siya kumaring. Ako, ilang taon pa lang ako. 5 years na ako nagda-dialysis. Itong August, 6 years na ako. Doon na-try yung maramdam ako, 6 years. Itong August. 8 months bago mag-dialysis kasi ayaw ko talaga. Nanginingan ako ng doktor, 7 months. Kapag hindi ako nagpa-dialysis, hindi ako aabutin ng 7 buwan. Hindi ako nagpa-dialysis, ginabot ako ng 8 months. Pagdating sa 8 months, sabi ko sa galing mo na ako sa hospital. Ay, dextrose lang ako kasi may isang buwan na ako hindi makain. Yung tubig, nabubulo na ako. Konting tubig lang, nabubulo na ako. Kaya pagdating ko sa hospital, stage 2,400 yung creatinine ko. Nagtataka yung doktor, bakit ba ako namatay? Yung iba na inisip. Dahil umakit na sa ulo yung infection. Umakit na sa ulo yung lason. Nagsasalita na, hindi na kilala na yung mga kausap. Sabi-sabi ba? Pero ako, nagtry natin yung Panginoon, hindi po ako pinabayaan. Amen? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Dito po sa Peter, 1 Peter 5:7-9, pakinggan niyo po ito. At inyong ilagak sa kaniya, sino may problema rito? Basta ba? Wala kayong problema? Sigurado kayo? Wala kayong problema? Ibig sabihin may pera kayo? Wow! Galing! Wala kayong problema talaga? Wala kayong karamdaman? Wow! Sagaya na kayo? Wala nyo, patuloy kayo. Ako hindi kami sagana, kaya nagpapatuloy ako. Patuloy lang kayo. Ang sabi dito, na inyong nilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Amen? Sapagkat kayo'y ipagmamalasakit niya. Kayo'y maging makapigil, kayo'y maging magpupuyat sa kayo nagpupuyat. Sa cellphone. Talakpak. Talakpak kayo sa sarili niyo. Di ba sa cellphone kayo nagpupuyat? Imbes na sa salita ng Panginoon, doon kayo magpuyat. Ako minsan, sabi ng cellphone, huwag mo lang ipahiran sa akin yung cellphone ko. Minsan may titignan lang ako. Aba, iba na yung nakikita ko. Yung TV nga, na-atleast ko, ilang taon, palos, ilang buwan na ako hindi nanonood ng TV. Bakit? Nasa taas yung TV namin. Walang upuan sa taas, hindi nakalakad ka. E pagtayo ko, problema ko, hindi ako tayo. Hindi na ako nakakapanood ng TV. Yung cellphone naman, minsan may titignan ako. Pagkatapos yung tinignan ko, ito pala yung tinignan. Huwag na yan, no? Nabuti na lang, masira yung cellphone na binigay sa akin ni Jet. Wala na ako cellphone, kung ganyan na lang. Amen? Mga puyat kayo, mga puyat, ang inyong kalaban. Amen? May kalaban pala tayo, yes. Wine-welcome natin kapag nagse-cellphone ka. Kalaban ng Diablo, na gaya ng Nehom umuungan, ay gumagala na humahanap ng masisira niya. Na siya'y labanan ninyong matatag. Amen! Pero kapag cellphone ka na cellphone sa gabi, napupuyat ka. Imbes na mapuyat ka sa anak. Amen! Labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Amen! Yang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay naganap sa inyong mga kapatid na nasa sanglibutan. Alam niyo, maraming magulo ngayon ng tamad. Tamad mag-alaga ng bata, pagkasembol ng bata, sisipak. Pero kapag isinilan na yung bata, tamad mag-alaga ng bata. Ano
yung ibinibigay sa bata? Cellphone. Isang pagluluto mo ng gulay yung bata, hindi nga kainin. Pero pag pinagluto mo ng hotdog, pinagluto mo ng tosino, yun ang gusto ng bata. Hindi mo alam kung pinakain mo ng hotdog, pinapatay mo yung anak ko. Amen? Marami ba yung anak niyo? Marami ba yung anak niyo? Wala kayong anak? Huwag niyo pakainin ng hotdog tsaka tosino ng bata. Amen? Yung iba naman, bakit ko sa akin naman, kapag pumiyak yung bata, hindi na cellphone. Huwag lang nilang alagaan. Di ba? Yun ang pag-alaga ng mga tao ngayon, cellphone. Hindi yung kakalainihan ka talaga. Hindi yung aarulahin ka talaga. Cellphone ang pag-alaga sa bata, mali na ngayon. Amen? Kung hindi mo alam, tinutulak mong palabas ang anak mo. Imbes na ang anak mo, ilapit mo sa Panginoon. Ilapit mo sa mabubuting gawa. Anong ilalapit? Anong yung pinipigay mo? Cellphone. Kaya baka kayo kasi butis pa yung bata yun. Butis pa yung babae. May cellphone na para bigay sa anak. Hindi po gano'n. Kinakailangan turuan natin ng Panginoon sa pagsunod sa mga buhay at salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Para paglaki nila, hindi ka na mahirapan. Tingnan yung ibang nangangaral dito minsan. Kasama na natin ng mga anak. Maliliit pa. Kasama na rin, pero nasaan sila? Yung magulang lang ang nakikita mo. Yung mga anak nasa kasi di sila nahubog. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko sila pinipilit. Sila gusto na kukusa. Bakit? Kasi mula pagkabata nila, nasama na sa gawain ng Panginoon. Naikatas sa kanila ang mga salita ng Diyos. Kaya hindi na kami nahihirapan ni Sir Lord. Hoy, hindi kayo! Dadalo tayo sa Sir Lord na kaya natadalo. Amen? Huwag sa cellphone. Dito natin sila turuan sa mga buhay ng salita ng Diyos. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Ano sabi niya? Labanan na inang puso kapag lumabang ka, ito ay lalayo, di ba? Pero kapag minala ako yung tukso, katulad ko dati, pero nagdawin namin yung tukso sa akin. Uwi ako na singkero. Kapag lumapit yung babae, tukso mo! Labitan mo ako! Amen? Siguro kung tira mo na po nagpigil, baka marami ako na. Pero may nagpapasalamat sa Panginoon. Isang araw, nakilala ko siya. Nang baguhin ako ng Panginoon, na dating lasinggero, babaero, pinangawakan ko yun. Ayaw mo nang masira yung patotoo ko. Kapag pinaligan mo uli yung driving master, kapag pinaligan mo yung pagbabae, nasa ayaw yung pinapatotoo ko ito. Yun ang ayaw mo masira. Dahil na ipatotoo ko na binagawa ko ng Diyos. Dati akong babaero, dati akong lasinggero, pero minsan nakilala ko ang Diyos, binagawa ko ng Panginoon. Dati wala akong kamalanan, naglalakad sa Angeles, nakasyon, walang damit. Alam niyo katunayan? Dahil trabaho sa supply noon, doon ako sa harap, binagawa ko ng mga estudyante sa Holy Year. Dahil wala akong damit, may macho! Hanga sila sa katawa ko pala. Dahil wala akong damit ko lang. Ginagamit pala ko ng demonyo. Amen? Madalas ako patuloy ng mga estudyante ko. Lagi sila sa harapan ng sasakyan. Tuwing darang sila, binabato ako ng sulat. Amen? Hindi ko lang ginagamit pala ko ng demonyo. Pero nung pag-uwi na ako ng Diyos, iningatan mo po yung patutuo ko. Dahil yung pinatutuo ko na pinagawa ko ng Diyos, tapos nagawin ko ulit. Sino mapapahiya? Hindi ba ang Panginoon? Hindi naman ikaw mapapahiya, Panginoon. Pinatutuo mo na pinagawa ka, tapos hindi na pala totoo. Panghawakan po natin yung patutuo natin. Amen? Kaya sabi sa 2 Timothy 7:4-7, ang
sabi niya, Apostol, nagipagbaka ko ng mabuting pagigipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Bakit? Ano po yung takbo? Hindi parang gano'n po. Inalibawa niya, di ba? Yung takbo, yun yung paglilingkod natin sa Diyos. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Magulong kapatid, hindi kayang tumpasan ng yaman sa mundo ito ang ibinigay na rights o kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Huwag po natin sayangin yung rights na yan. Huwag na natin balikan pa yung mga dati natin ginagawa. Pwede pa tayo tumayo? Magulong kapatid. Huwag po natin ibenta ang rights na yan na bilang anak ng Diyos. Tali natin ano ko yung may problema ba siya, hindi wala. Wala tumakas. O baka nahihiya natin. Ibig sabihin ako lang may problema rito. Ako lang may problema. Hindi na magsasalita. Kawan ko dito. Huwag po tayo magpataas. Ang sabi ng ating nabasa kanina, ibigay natin sa Diyos ang ating kabalisan. Paano ko makabalisan? Gabi dumating yung bilang oriente, napakataas. Dahil ang ginagawa yung kalsada sa amin, doon sila naglalagay ng extension. Tumaas yung tubig, dahil nag-swimming yung mga bata. Naparami yung tubig. Pero hindi natin nabalisa. Dahil ang namin ng Diyos na mapuburay ng aming mga pangailan. Ang sabi ng mabasa natin, ibigay natin sa lahat sa Diyos. Problema man yan, kalandaman man yan, pagsubok man yan. Alam nyo, higit ang Diyos sa problema mo. Higit ang Diyos sa pangailangan natin. Higit ang Diyos sa kalandaman mo. Sapagkat ang Diyos, siya lang ang makakapagpagaling sa atin. Oh, may doktor na umahawa sa atin. Pero ginagamit lamang ng Diyos yan bilang instrumento sa ating mga kalandaman. Pero alam ko ang Diyos, ang siyang magpapalaya sa atin. Ang Diyos, ang siyang magpapalaya sa atin. Huwag